Mapagpalang araw po, ano? Ang aking pong hinahawakan Biblia, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ayan po nakalagay, Catholic Edition. Ito po ay pinamimigay ng CBCP sa mga preso. Kasi ito galing po sa Manila City Jail, doon sa preso doon, ano? Na nung nakalaya na po siya, at nung nagkita po kami, hiningan ko po siya ng Bibliang ganito. Yung maliit lang. Ito pong binigay niya sa akin. Po, yun kabataan lang po yun na involved sa drugs. Sabi niya, napagkamalan. Hindi ko rin alam kung anong totoo. Basta sinabi niya, napagkamalan lang daw. At least ito binigay niya sa akin. Ano? Medyo may pagka yan, malambot yung dating. Kaya ko po sinasabi sa inyo ito na ako po ay mahilig pong mangaral sa public. Kahit saan, hindi po ako namimiling lugar. Kung saan po ako makarating, nakita ko may mga tao, sinishare ko po ang Word of God. Yan na po ang aking trabaho ngayon kasi senior na po ako, 62. Hindi na po ako nagtatrabaho kasi bukod sa senior ako, disability pa po ako. Nauna po yung disability, inabutan po ako ng pagka-senior. Na po, at the age of 58, doon po ako naging disabled person. Dahil po yung tuhod ko, na disgrasya. Yung napunit po, yung mga lamad sa gitna ng tuhod. Yung nakagitna po sa dalawang buto, yun, napunit po yun. At nakita naman sa MRI, kaya nakapag-apply po ako ng disability. So, inabutan ako ng senior. Siyempre, kung pamimiliin ako, saan ako papanik, doon na sa senior. Kasi yung senior, meron ng kompletong batas. Yung disability, wala pong batas pa. Sa kasalukuyan, niluluto pa po ko sa Congress ang batas ng person with disability. Kasi po, iba po kasi yung mga disability. Meron yung pagkapanganak mo pala, disabled ka na, antimano. Iba naman yung habang lumalaki ka o matanda ka, na nagkaroon ng aksidente kaya ka naging disabled. Kaya binabalangkas yung batas. Hindi gaya ng senior. Pagka 60 years old above, wala na po silang mahirap na ibabalangkas doon. Kasi yun lang po ang pinag-uusapan. May sakit ka, wala ka sakit, disabled ka. Basta 60 ka. Kaya ibibitawan mo yung disability mo. Kaya ako po, mula sa PWD, nakakakuha po ako ng konting ayuda sa local. Sabihin, sa mayor. Nung maging senior po ako, yung mismong LGU, ang Office of the OSCA, tinransfer ako sa senior. Kaya na-stop po yung disability benefits at nagpatuloy ako sa senior citizen. Yan. Dahil patuloy pa po akong nagsishare ng Word of God kahit saan, even in the hospital. O saan ako nagpapadoktor, yung mga pasyente, iniikot ko po sila, sinishare ko sila na salita ni Jesus. Kasi alam niyo po, may sakit ka na Mahirap, kailangan. Kahit paano po yung salita ng Diyos, nakakabawas man lang sa kanila ng alalahanin sa buhay. Ito pong kwento ko, bali, nung bago bumagyo po, nung nakaraan ito, nagbagyo-bagyo, di po ba sunod-sunod yung bagyo? Nung hindi bumabagyo, nangangaral po ako sa isang palengke. Habang nangangaral ako, mayroong isang lumapit sa akin na mama. Hindi ko matansya yung edad. Siguro may 50 na malaking tiyan, parang butete. Sabi niya sa akin, pag-ibasa mo nga yung Roma 16:16. Sabi ko, sandali lang ako, nangangaral ako. Kung gusto mo, pagkatapos ko na lang mangaral,
at saka ako babasahin yung gusto mo. O kaya ikaw ang magbasa ka ako. Sa madalit salita, nagpatuloy ako sa pangangaral at umalis naman siya. Nung matapos na po ako, sa papauwi ako, nakita ko siya dun sa bilihan ng mga isda. Di ko siya kilala kahit nung ko lang nakita yun eh. Na, yun nga, Roma 16:16, pinababasa niya. So nakita ko siya. Sabi ko, ito, nandito na ako. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Nababasahin yung Roma 16:16. Binuksan ko po itong Bibliang ito. O ikaw na lang kaya yung magbasa. Itong Biblia ka ako. Ayaw niyang magbasa. Hindi, ikaw na lang kanya. O, babasahin ko po sa inyo. Kasi ayaw niya. Ano pong nakalagay? Ito po, magnifying glass, ano? Para walang paltos. Roma 16:16. Magbatihan kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ng mga. Hindi po iglesia ni Kristo. Iglesia, ang nakalagay, ito po, ulitin ko. Magbatihan kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mga iglesia. At imano po tumakbo sa isip ko ang gusto niya. Ang gusto niya atang marinig, tanggalin mo yung mga. Ang basahin mo lang, ng iglesia ni Kristo. Hindi po eh, yun ang nakasulat eh. Oh, eto po. Ayan. Merong mga. Pag sinabi pong mga sa isang pangungusap, salitang pangmaramihan yun. Hindi po singular. Plural. Plural in form. Ibig sabihin, marami. Hindi sinabing isa, dalawa, tatlo. Basta marami yun. Sabi ko, natunugan ko na kung ano yung kulokoy na yun na gusto magpasiklab sa pangangaral ko. Oh, ayan na, nabasa ko na. Sabi ko, wag mong sabihin kayo yan. Siguro gusto mong marinig ka ako ng mga, wala pong mga, ng Iglesia ni Kristo. Kasi natunugan ko siya kaagad eh. Hindi kayo yan. Ala po, hindi na siya makakibo. Kahit hindi ko alam na INC siya ni yung mga Felix Manalo na kulto. Alagad ni Satanas. Sabi ko, hindi lahat ng iglesia sa Biblia kayo yan. Unang-una nagsasalita dito si Pablo, apostol ng mga Hentil. Ang Pilipino ay mga Hentil. Kasi bansang Roma yan. Kaya kahentilan yan. Ang tinutukoy po ni Pablo kako sa kanya, yung mga iglesia ni Kristo, yung mga itinayo ni Pablo, yung mga sumampalataya sa kanyang pangangaral. Silang sinasabihan, magbatihan kayo. Hindi niya sinabing, hallelujah, hindi na siya makapalag. Antimano, na-checkmate siya. Ano pa? Kung gusto mong malaman, kunwari wala akong alam na ISC siya, pero naramdaman ko na. Kasi isang biyaya ng Panginoon sa akin. Sa isang taong nakakaharap ko, madali ko silang ma-desire kung ano sila sa kanilang mga salita lang. Ako naman ang nagtanong, pwede ka ba tanungin? Sabi ko, yan. May babasahin ako. Alam niyo po, kasi palibasa ng INC, yung tatag ni Felix Manalo na Iglesia ni Cristo,
Dahil ang aral po sa galing sa tao, kaya kahit anong gawin nila, kahit anong gawin nila, ano po, malalaglag at malalaglag sila. Yan ang problema eh. Maliwanag ang Biblia, kapag binabaluktot mo kasulatan sa Biblia, lalo kang magkakamali. Ano po? Ito, may binasa ako. Sa Pilipos 2:5-6, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ito binabasa ko sa harap niya. Tsaka sa mga nagtitinda, yung mga meron kasi bumibili siya ng isda. Doon sa mga lugar ng mangingisda. Ay, nagtitinda ng isda. Hindi nangingisda, okay? 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. O, kuminto ako ron. Etong tanong ko sa iyo. Sabi ko po doon sa malaking tiyan na parang butete na mayabang. Kasi mayabang ang dating eh. Tinanong ko siya, ano ba ang kalikasan ng Diyos? Diyos ba o tao? Pero sumagot siya, siyempre Diyos. Napasagot ko rin po siya. So ikaw nakikinig kaibigan, tanungin kita, ano ang likas na kalagayan ng Diyos? Tao o Diyos? So sabi ni Butete, Butete na lang kasi laki ng tiyan eh. Kakak, kakak. So sagot niya Diyos. Meron akong binasa ngayon. Dito ko na po siya ilalaglag sa kahiyan sa harap ng mga tao na mga nagtitindang isda. Ito po ang binasa ko sa kanya. Ano po? Ito po. Colosas 1:18 ay 19. Sapagkat minarapat ng Diyos ng buho niyang kalikasan ay manatili sa anak. Ang anak si Jesus. Sabi ko, sabi ni Pablo, ang buhong kalikasan ng Diyos manatili sa anak. Maliwanag, kung ang Diyos ay Diyos sa kalikasan, yung pagiging ng Diyos ay nananatili kay Jesus, kanyang anak. E di lalabas ngayon, si Yesu Kristo ay Diyos, lalo na siyang natabunan. Mali yan, mali yan. Yang ugali ng mga alagad ni Satanas kay Yumao Felix Manalo, karanasan ko talaga yan. Pag hindi nila gusto yung talata, ano sasabihin nila? Mali yan. Maling salin yan. Kaya sabi ko sa kanya, ganito na lang kayang gawin natin. Si Pablo patay na. Eh di palitan mo. Ano bang pangalan mo? Oh, ikaw na lang si Pablo. Yung gusto mo ngayon, magpagawa ka na sarili mong Biblia. Yung gusto mo, yun ang ipalagay mo. Oh. Hindi naman ako may sabi si Apostol Pablo, kako. Binasa ko lang. Hindi niya sukat akalahin, makakatagpo siyang kagaya ko eh. Meron pa akong nahalala nung araw po. Ang napuntahan ko pala, lugar ng mga iglesia ni Kristo. Ano? Kasi po, talagang mahilig po ako mag-share ng Word of God. Hindi ko naman alam na yung isang pamilya pala, alipores ni Yumao Felix Manalo. Ano? Nagsishare ako. Pagkatapos na-share ko yung lola, yung matanda. Doon ko nalaman na
INC sila, natatag ni Felix Manalo, na kulto ni Satanas. Alam niyo po, yung matanda na yon, pagkatapos ko pong pinakilala si Jesus sa kanya, ang sabi ko po sa kanya, Lola, naniniwala ka ba si Jesus ay Diyos? Alam niyo po, sabi ng matanda, oo, naniniwala akong Diyos. Si Jesus. Wala pong kagatol-gatol yun. Kaya yun po ang sabi ng lola, naniniwala ako si Jesus ay Diyos. Kita niyo po, kapag napakilala mo si Jesus sa kanila, pero yung iba po, ay, matigas ang, sabi ni Heli Soriano nung araw, narinig ko sa social media, sa reels niya. Matigas ang bungo ni Felix Manalo. Kaya yung iba pa lang nilang mga miyembro, matitigas ang bungo. Kasi sabi ni Soriano kay Felix Manalo, si Felix Manalo matigas ang bungo. So maliwanag po yung sulat ni Apostol Pablo, yung buong kalikasan ng Panginoong Diyos ay taglay ni Jesus, ang kanyang anak. Wala namang binago yun ang nakasulat Kaya kahit anong gawin pa ng butete na yon, wala siyang magawa. Nagbabasa ako ng Biblia, siya nangungutsa lang Pinababasa ko siya ng Biblia, ayaw niyang magbasa Wala, pahiya po yung butete. So, wala siyang magawa kasi nagbabasa ako Yan. Meron pa ako isang binasa. Ito po, sa Colosas 2.9 naman. Yung binasa ko kanina, Colosas 1.19. Ito naman, 2.9. Colosas din po. Si Pablo pa rin to. Ito po. Sa 8 po. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan, karunungan at pandaraya na ayos sa mga tradisyon ng mga tao at ng alituntunin ng mundong ito. Sa 9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naki Kristo Jesus sa kanyang pagiging tao. Kita nyo po? Sabi ko na naman kay Butete. Kita mo? Nang pinanganak ni Maria si Jesus, ay si Kristo, Jesus ang tawag, taglay-taglay talaga niya ang buong kalikasan ng Diyos sa pagiging tao ng Panginoong Jesucristo. Lalo na naman nabagsakan. Si Butete. Dalawang talata lang sa Colossus, ang binasa ko. Bahon na siya. Pero pinagtutulakan na, ginaganyan po yung balikat ko. Ganyan niya. Sabi ko, wag mo kong pagtulakan. Anong ginagawa niya? Nagpo-provoke siya ng away. Kasi, nasa lakop po siya, parang isdang nasa lakop, ng mga nagsasalakop ng isdang ganyan. Alam niyo po yung salakop kung tawagin sa Pampanga? Yung ganyan, pagkat kakapay na ganun yung isda, na walang lalabasan yung isda. Si Butete, nasa lakop ko. Kaya hindi siya makalapag, hindi siya makalabas. Ginaganyan-ganyan po yung balikat ko, napapatos. Pag mo kong pagtulakan ka ko, mabante ako, kasi nangangaral ako. Yan ang mahirap sa inyong mga alagad ni Satanas ka ako Diretsaan, alagad ni Satanas. Ako, wala akong kinatatakutan. Sabi ko, Diyos lang ang kinatatakutan ko.
Dahil bumili ng isda, para kinakampihan ng mga nagtitinda ng isda. Okay lang, wala namang problema sa akin yun. Magkampihan mo sila eh. Salita lang yun eh. Ano sabi ng iba? Hindi kami naniniwala dyan. Sinabi ko bang maniwala kayo? Sinabi ko bang maniwala kayo? Basta ko binasa ko. Taglay ni Jesus ang kalikasan ng pagka-Diyos ng Diyos. Ikaw ang may sabi. Tinanong kita, anong kalikasan ng Diyos? Anong sagot mo? Butete. Diyos. Ayan. Kaya po nasa lakop siya. Kumbaga naman sa chess, na-checkmate siya. Wala na po siya lulusutan. Ayan po, ano? Ganyan po yung mga alipores ni Yumao Felix Manalo na alagad ni Satanas. Na, ayon kay Soriano, matigas ang bungo ni Felix Manalo. Yan, napanood ko po rin kay Soriano yan sa Facebook. Tapos, hindi po ba nag-uulan, nagbagyo-bagyo, sunod-sunod, hindi po ako makapangaral in public kasi nga umuulan. Baha dito, baha doon. Kaya sa Facebook lang po ako. Then ito nga po, nang wala ng bagyo at maganda naman ang panahon, nagsimula na naman po ako mangaral in public. Aba! Dumating na naman si Butete. Nagyayabang. Ang tanong niya ilan ang Diyos? Sabi ko, hindi ako si Soriano. Si Soriano, magtanong ka. Ang sabi niya. Pero ako, sinabi ko ba magtanong ka? Doon ko po nalaman kung sino siya. Hindi po pangalan. Pero mga sumigaw, ministro ni Manalo yan? Ministro pala. Ang sagot ko, ang mga ministro ni Manalo, wala namang alam yan. Walang dalang aral. Talagang naririnig ng mga tao yan. Siya rin, naririnig yan. Nandun eh. Comment ko yun. Ako yung nangangaral eh. Pero hindi ko sinasabing kung ano-ano. Sabi ko, walang dalang aral yan. Sabi ko, in public o tatanungin ko kayo. Kung si Jesus ay taho, lalabas ang kanyang tatay na nasa langit ay taho. O papayag ba kayo kako na si Jesus ay taho, ang tatay niya taho? Yung palang ibang nasa public places, paligi po yun. Yung palang ibang nagtitinda doon ay si ni Manalo. INC pala. Wala naman akong pakialam eh. Di ko naman binabanggit yung kung ano eh. Basta ako, nagbabahagi ako ng salita ng Diyos. So sabi ko, Manalo pala. Umalis siya ng pupugak-pugak. Sabi ko, hindi naman ako si Soriano Huwag kang magtanong. Kay Soriano ka magtanong. Tanong mo kay Soriano kung ilan ang Diyos. Alam mo ba ano sagot ni Soriano dyan? Kahit nang magka-barangay pa karami ang Diyos. Yun ang sagot ni Soriano. Nang tinanong siya ng mga ministro ni Manalo sa TV. Kaili, ilan ba ang Diyos? Kasagot-sagot ni Soriano. Kahit magka-barangay ang dami nila. Kita nyo po. Ala. Si Butete, yabang. Kaya sabi ko, public yun, nasa palengke. Yan po mga ministro ni Manalo, mayayabang lang yan kako, wala naman dalang aral. Ito, di ko alam, ngayon ko lang nalaman, ministro pala yan. Doon, tinambakan ko na yan doon kako. Yung una namin pagkikita, tinambakan ko na yan doon kako, hindi nga makakibuyan eh.
Wala nga maisagot eh. Yabang. Kaya tatandaan niyo po, walang personalan nito. Ako karanasan ko lang po ang kinikwento ko. Ano po? In my own experience. Alam niyo, balikan natin yung lola. So, nalaman ko pala na INC siya. So, nakikinig naman siya. Ang ginawa ko, binalikan ko po yun. Kasi linggo-linggo lumalabas ako eh. Tapos, nangaral na naman ako doon. Aba, merong isang nag-iingay. Kabatahan. Sabi ko sa kanya, wala ka namang respeto. Nangangaral ako dito kay Lola. Samantalang ikaw, nag-iingay ka dyan. Ganito kayang gawin natin, kako. Ito yung Biblia. Ikaw na magpatuloy na pangangaral at ako ay makikinig sa'yo. Wala kang modo, bastos ka. Mataas po yung boses kasi talagang likas na malakas ang boses ko. Lalo kapag nangangaral ako in public. Biyaya ng Diyos yan. Yung volume ko laging 100%. Ano po? Meron po silang kapitbahay. Ano po? Sabi nung kapitbahay nila, yan, nagkaroon kayo ng katapat. Ang pinatutungkulan niya yung mga miyembro ng INC sa lugar nila. O yan, meron na kayong katapat ngayon. Sumisigaw po siya sa kalsada. Iskinita lang po yun eh. Kaya hindi mo marinig talaga. Oh, kita nyo po? Nakatapat daw po sila ng katapat. Yung pala ay pala yung kabatahan na yun na nag-iingay. Sabi ko, wala kang modo. Bastos ka. Sabi kong gano'n sa kanya. Naririnig ng mga ibang gano'n to. Kumakain, merienda, may nagtitinda. Yun. Sinabi ko, huwag po kayong maniwala kay Yumao Felix Manalo. Mali yung dalang aral niyan, kako. Malakas ang boses ko. Nakatingin sa akin ng mga tao. Alam niyo po, sa bahay ng lola, lahat pala sila INC, hindi po sila makakibo. Kaya sabi ko, huwag kang magpaloko. Huwag kayong magpaloko kay Felix Manalo. Niloloko lang kayo niyan. Talaga lalo ko nilakasan. Bakit? May kumakampi na sa akin eh. Pero hindi naman po ako takot dahil meron kumakampi sa akin. Hindi. Nangangaral ako. Kaya yung lugar pong yun, tumagal din ako nagba-Bible study sa mga standby doon. Wala silang magawa. Kasi nasa haral po yan. Hindi lahat ng sabi ko nga po sa inyo, ang gagaling pa ng mga ministro ni Manalo sa harap ng camera eh. Kung makatayo, diretsyon-diretso eh. Na yung ang pagbubunyag nila. Meron din sila programang pagbubunyag. Tapos binabanatan si Soriano, binabanatan ng Katoliko. Banat dito, banat doon. Nakala mo sila na yung magaling eh. Pero kapag sila tinatamahan, ano sinasabi nila? Mali yan. Maling salin ang ginamit mo. Kita nyo po. Maling salin daw. Wala tayong magawa. Yan po ang kanilang nature. Kasi tinuruan sila. Ako, karanasan ko rin mismo. Isang diakono. Ang una niya pinabasa sa akin, yun din, Roma 16:16.
Siguro gusto niya alam mo po, madali mo silang matrace eh. Yung Roma 16:16. Kahit sa Facebook ko, meron, kunwari nag-comment ako, saan nyo mababasa ang Iglesia ni Cristo ayon sa Biblia? Pinost lang po nila yung Roma 16:16. O i-post mo nga yung laman niyan. Hindi niya may post eh. Kasi baka yung may post niya, mga Iglesia ni Cristo, babanatan ko eh. Oh. Tapos, meron naman sumagot, Gawa 20:28. Sabi ko, i-post nyo kasi. Ala, hindi nila may post yung laman. Kasi, may paglalagyan sila eh. Oh. Yung mga iba, hindi na po sumasagot hanggang ngayon. Wala na sila sinagot. Tinambakan ko na eh, ng talata. Wala na sumasagot. Minsan, tinanong ko sila, saan mo mababasa yung Iglesia ni Cristo ay sa Biblia? May mga sumagot naman po sa previous ko. Binasa nila yung Lamsa. Yung paborito nila, Lamsa 20:28. Problema, meron po akong Lamsa 20:28 at saka Lamsa 9:7, pinagsama ko po yun sa isang picture. Sabi ni Lamsa, Iglesia ni Cristo, naniniwala ka? Sabi ni Lamsa, si Jesus ay Diyos. O naniniwala ka ba, Diyos si Jesus? Hindi na rin sumagot. Isang Biblia lang yun, Lamsa translation. Kung meron po kayong Lamsa, basahin nyo po. Yung 20:28, Church of Christ ang nakalagay. Pero doon sa 9:5 ng Roma, Jesus is Christ. Ay God. Lagot sila. Napakaliwanag. Walang halo po yan. Kaya yung mga hindi na po sumasagot. Kasi pinagsama ko na para tingnan ko lang kung anong i-react nila. Wala. Kaya alam niyo po, sa pananampalataya natin po sa Panginoong Yesus, kailangan kung ano yung nakalagay kay Jesus sa Biblia, paniwalahan yung lahat. Huwag po kayong magtira. Sila kasi selective. Ang gusto nila, tao si Jesus at hindi Diyos. Hindi pwedeng ganon. Hindi lang kapiraso ang Biblia eh. Isang ganito, yung papel, isang ganito lang. Hindi po kakapal-kapal ng Biblia eh. Lahat na nakasulat dyan tungkol kay Jesus, kailangan tanggapin mo. Yan po ang tamang pananampalataya. Hindi po pwede yung kalahati, naniniwala ka, yung kalahati, hindi mo pinaniniwalaan. Kaya nga si Pablo bilang apostol ng mga Pilipino, until Pilipino, dapat maniwala ka kay Pablo. Kaso, nilalabanan pa nila si Pablo, di Antikristo po sila. Kaya kino-comment ko kung minsan sa Facebook, Iglesia ni Cristo, tatag ni Yuman Felix Malano na kulto ni Satanas ay Antikristo. Ano ang atol? Impyerno. Kunwari, ginagamit pa nila yung pangalan ni Cristo, Iglesia ni Cristo. Pagkatapos nilalait nila si Cristo, hindi pa panlalait yun? O basahin ko po kung Diyos si Jesus. Ayun mismo sa Kanya. Kasi ginagamit nila yung 1:8:40. Anong sabi ni Jesus? Ako'y tao. O yun po, paborito nila. Si Jesus nagsabi na ako'y tao. Wala pong question to, nakasulat yun eh. Kaya sinabi ni Jesus yung panahon na yun sa mga Hudyo, kababayan niya, na hindi naniniwala si Jesus ay Diyos. Kasi nga po, ipinanganak ni Maria. Alam nila na si Maria nanganak sa kanya. Kaya ang kanilang paniwala ay tao talaga si Jesus.
Kaya ginagamit ni Jesus yung titulo ng anak ng tao. Kaya yung 8:40 ng ang Biblia, ako'y tao na inyong inuusig. Kapag pinag-uusapan ng mga ministro ni Manalo sa harap ng kamera, ano ba likas na kalagayan ni Jesus? Yun ang kanilang pupuntahan. Ako'y tao. Naniniwala silang si Jesus ay tao, pero hindi sila naniniwala si Jesus ay Diyos. Oh. Ano po? Yun ang mali sa kanila. Kung naniniwala ka kay George Lamsa na Iglesia ni Cristo ang nakalagay sa 20:28, maniwala ka din kay George Lamsa na nakalagay sa 9:5, si Jesus ay Diyos. Ang problema, gusto nila yung 20:28, yung Roman 9:5, ayaw nila. O isang tao lang po ang sumulat nun, si George M. Lamsa. Naniniwala sila si Jesus ay tao kasi sinabi ni Jesus, ako'y tao. Yun naman talaga ang nakalagay. Pero bakit yung si Kristo, sinabi niya, ako'y Diyos, ayaw nilang maniwala. O sige, babasa po tayong talata, ano? Na si Jesus mismo, sinabi niya, siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Dito po sa 1, ito po, babasahin ko. O, kung meron kang Biblia, baka gusto mo, ikaw na lang magbasa, kaibigan. Ito po, sa panahon na meron siyang kausap niya yung mga kababayan niya, yung mga kapwa niya Hudyo na hindi naniniwala siya ay Diyos. Ito po, sa chapter 5 ng 1, ito. Basahin po natin sa, ito po yung magnifying glass para sa 15 muna po, ano? 1:5-15. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ay nagpagaling sa kanya. O, mga Hudyo. 16. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga, Sabbath day. Nagpagaling siya. Sa mga Hudyo, bawal yon kasi araw ng Sabat. Hindi ka dapat gumagawa. Kaya sila po, pag araw ng linggo, yung sa kanila, yung sa Biblia, sa Lubang Tipan, hindi po sila gumagawa. Alam niyo po, meron nakasulat sa Biblia, namulot lang ng patpat ng kahoy para panggatong. Nalaman po yun, pinatay po siya. Kasi nga, Sabat. Ano po? Naalala ko na naman yung mga Sabat na yan. Nagipagdebate yung Sabat sa Batangas. Hindi ko po tanda kung anong taon yon. Ang kadebate niya po si Pastor Dodoy Periol. Yung Sabat, SDA pala yon, Sabadista. Nalagad ni Ellen G. White. Nagipagdebate po siya sa Tanawan, Batangas. Ano po? Manloloko. Yung binasa ng Biblia mismo ng mga Sabadista. Binasa niya, meron siyang linaktawan. Hindi niya binasa yung like. Dinaretso niya yung basa. So, sabi nung si Pastor Dodoy Periol,
Anong talata binasa mo? Yan. Akin na, babasahin ko. Pero ayaw pong ipabasa. Ang higpit ng hawak ng Biblia nung kasama nung Sabadista. Wala, nakulong siya. Sabi ng moderator, pabasa. Siyempre, moderator na po yung nag-ano ron eh. Pero ayaw niyang bigay ang Biblia. Hawak niya yung Biblia, pinabasa. Hawak niya. Akala mo nanakawan ng Biblia eh. Binasa po ni Pastor Dodoy Periol. Aro, nahuli siya. Sabi po ni Pastor Dodoy, hindi niya binasa yung like, kasi English po yung binasa eh. Meron siyang like kasi. Antimano, dinaretso po. Aro, mandaraya, sabi ngayon ni Pastor Dodoy Periol. Mandaraya, mandaraya. Wala. Mandaraya. Hindi niya binasa yung like. Kasi gusto kasi na sa Batista na yung una, sa kanila kasi, araw ng Sabado, hindi Linggo. Pero kung babasahin mo yung Bibliang hawak nila, mapasabado, mapalinggo. Kaya ang like. Nakuha niyo po? Pareho lang. Mapasabado, mapalinggo ay Sabbath day. Gusto ng mga alipors ni Ellen G. White, best day of the week. Ano yon? Sabado. Wala tayong magawa. Nahuli sila. Na-checkmate sila ni Pastor Dodoy Periol. Ba't tayo napunta sa mga mandaraya na yan? Okay, tuloy tayo. 5:15 ng 1. So, punta tayo sa ulitin natin. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ay nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Yan po, Kaya kung baka miyembro kayo ng Adventista, yung huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng walang kaliskis, mga laman dagat, manloloko rin po yan. Biblia nila eh. Senior cut nila. Sila na. Kanila na Biblia. Sila pa senior cut. Buti na lang. Mahaga pa moderator. Pinabasa. Siyempre, pagka-debate, mayroong moderator. Tumatay yung referee yun. Diba, di ka maniwala kahit sa basketball? Pag sinabi ng referee, foul ka, foul ka. Pag nagreklamo ka, pag sinabi ng referee, labas! Lalabas ka. Ano po? Tuloy natin sa 17. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama, ito po ang ayaw nila ng mga Hudyo. Yung ama, tinatawag niyang ama. Kasi sa kanila, pag tinawag mong ama ang Diyos, automatically, sa mga Hudyo, Diyos ka rin. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. 18. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang
ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. O, kita niyo po, galit talaga yung mga Hudyo. Nilabag daw po ni Jesus yung araw ng pamamahinga. Kasi nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Tuloy natin. Kumpleto na po sa 18. Lalo naman pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kita niyo? Sa panahon po nila, yung mga Hudyo, pag tinawag mong Diyos ang aking ama, pinapantay mo. Sabi nila, kasi naman talaga, tatay talaga ni Jesus ang Diyos. Kaya si Butete, nang matambakan na siya, wala na. Kaya nung nakita ko nung minsan, gusto magpasiklab, wala na naman. Yan po ang natural ng mga Butete. Basahin pa natin, ha? Kaya dapat, kung naniniwala ka, sinabi ni Jesus, ako'y Diyos, maniwala ka na ako'y Diyos. Ay tao. Hallelujah. Pag sinabi ni Jesus, ako'y tao, maniwala ka. Siya nagsasalita. Pero pag sinabi niya ako ay Diyos, anak ko, tatay ko ang Diyos, maniwala ka rin. Kasi siya nagsasalita eh. Meron pa. Dito pa rin sa libro ng 1. Ito. Sa 31. 31 ng 1. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Talagang napakawalang yang mga Hudyo ito, kababayan niya. Dumampot ng bato. Kasi alam niyo po, pag sinabi mong tatay mo ang Diyos, kasalanan sa kanila. Ang parusa po sa panahon nila is stoning. Babatuhin ka hanggang mamatay ka. Kaya gusto nilang batuhin si Jesus hanggang mamatay. Ulitin natin sa 1:31. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. 32. Kaya sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot sila. Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayon tao ka lamang. Anong sabi ng mga Hudyo? Tao ka lamang. Sabi ni Felix Manalo, isa sa kanilang doktrina, hindi ko alam pangilan ito. Hindi Diyos si Jesus kailanman, kundi tao. Kita niyo? Yung sinabi ng mga Hudyo at sinabi ni Yumang Felix Manalo, magkatulad na magkatulad. Tao lamang na tagapamagitan, sabi ni Felix Manalo. Isagon. Isagon po sa tatay. Si Manalo. Si Yumang Felix. Ang apelyido ng tatay niya, Isagon, hindi po Manalo. Yung Manalo sa nanay niya yun. Ano po? Tandaan niyo po yan. Maliwanag. Hindi ka namin babatuhin o papatayin dahil sa mabubuting gawang ginawa mo, kundi paglapastangan. Kaya sa kanila po mabigat. Yung tawagin mong Diyos, tawagin mong Ama ang Diyos. Sa kanila, paglapastangan po yun. Kaya gusto nilang patayin si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, bakit nyo ako babatuhin? Bakit nyo ako papatayin? Yung 1:8:40 ng ang Biblia,
Ako'y tao nagsasaysay sa inyo. Bakit nyo ako gustong patayin? Ganun po nakalagay doon. Ano po? Babasahin ko po. Meron po ako ng Bibliang ganun. Ito, nasa tabi ko lang po. Kukunin ko siya. Ito, ang Biblia. Para makita nyo po, ano? 8:40. Anong sagot ng Panginoong Yesukristo? Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyong ako'y patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Yan. Taong nagsasaysay ng katotohanan. Ano sabi ni Jesus? Pinagsisikapan ninyo akong patayin. Yun nga po, pagpatay sa kanila, stoning, yung pagbato. Kaya dumampot ng bato, sabi eh. At babatuin siya. Ano po? Yan. Dalawa na po ngayon ito. Yung magandang balita at saka yung ang Biblia. Ano po? Yan. Kaya yung si Butete na nagmamayabang, ministro pala, siguro sa susunod magtagpo kami noon, baka malalaman ko na yung pangalan eh. Pag nalaman ko kung anong pangalan, yayayin ko siya magpicture. At ipadadala ko sa kanila central yung picture. Joke lang po, ano. Wala naman ako mapapala doon. Walang aral, mayabang lang. Papatulan mo yun, anong mangyayari? Nagpo-provoke siya ng away, tinutulak-tulak po yung balikat ko, ginaganyan-ganyan ako. Buti na lang, ano po, sabi ng Diyos, wag pa. Kita niyo po? Siguro pinagyayabang nila, malakas sila sa gobyerno. Kasi bawat gobyerno lumalapit sa kanila eh. Nagpapadala. Pero nung panahon po ni, sino ba yun? Naging presidente, wala sila. Eh ngayon, medyo malakas sila. Ano po? Sa ngayon. Pero ang lakas nila, nagwawakas din po yan. Kaya antikristo po yan. Kaya ako sinasabi, Iglesia ni Cristo na tinatag ni Yumang Felix Manalo na kulto ni Satanas, antikristo. Kunwari, nakasabit pa yung pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yung Kristo, nakalagay doon sa kanilang templo. Pero ano sila? Kontrabida kay Jesus, kumbaga sa pelikula, yung kontrabida, binabaril ni Fernando, sinusuntok ni Fernando. Subukin mong patay sa pelikula si Fernando kung di magkakahaway-haway kayo. Merong isang pelikula po, hindi ko lang matandahan, na doon pinatay si Fernando. Pero nung pinalabas po sa Mindanao, galit yung mga Muslim. Idolo pala nila si Fernando. Pinagbabato yung sinahan. Idol nila si Fernando Poe Jr. Ano po? Purihin ng Panginoon. Ano? Kaya kaibigan, wala pong personalan dito. Biblia lang po ang ating tinatalakay kung ano yung katotohanan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa kayong ang tunay. Yan. Dagdag na natin yung tunay na pagbubunyan.
Kasi sa kanila, kay yung mga Felix Manalo, meron din po silang pagbubunyag. Pero hindi tunay yun. Paninirada yun. Bira dito, bira doon. Kawawa po yung Katoliko sa kanila. Pero ako, hindi po ako naninira. Yung aral nila, nakikita ko. No. Siyang ating tinatalakay, kumukuha po tayo na dito sa Biblia. Kaibigan, i-share mo naman itong video ito. At kayo naman na share, i-share nyo rin ito sa iba. Po, ako po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, ang tunay na pagbubunyag ayon sa kasulatan. Yung salita ng Diyos o katotohanan ayon sa Biblia. Maraming salamat po sa inyo, kaibigan. God bless us all. Hanggang dito na lamang po, Nawa patuloy niyo pong sundin ang aking mga video. Dito po sa YouTube. Hanapin niyo po yung Manuel Bautista 8817. Yun po ang aking account. Kanya lang yung aking pong account sa YouTube, sari-sari po yun. Iba-ibang mga segment na makikita ninyo ron. Marami po kayong matututunan. Bye-bye.